po muli sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay narito na naman po sa ating talakayan patungkol po sa mga katotohanan sa banal na kasulatan. At ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa alak. Sasagutin po natin ang katanungan, ipinagbabawal po ba ang pag-inom ng alak? I would repeat, ipinagbabawal po ba ang pag-inom ng alak? By the way, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran sa Panginoon, mga kapatid, bakit po minsan sa born again ay mayroon pong mga pagbabawal? Bakit po may mga bagay na hindi dapat nating gawin? Kasi tayo nga po bilang mga born again, tayo ay liwanag at tayo po ay asin ng sanlibutan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, mahalaga na kakitaan po tayo ng patutuo sa ating mga buhay. Kaya dito mga kapatid, muli, bakit po mayroong pagbabawal sa mga born again o sa mga mananampalataya o sa Kristiyano? Ito po ang dahilan. Sabi ng Leviticus 10:10, at upang inyong malagyan ng pagkakaiba ang banal at karaniwan, at ang karumaldumal at ang malinis. So, para magkaroon raw po ng pagkakaiba, yung karumaldumal at malinis at yung banal at karaniwan. Kaya dapat kakitaan yung banal at karaniwan, karumaldumal at saka malinis. Dagdag pa ho sa Malakay 3:18. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. So, mayroon pong pagkakakilanlan dapat. Yung mga matuwid at saka yung mga masama. Yung mga naglilingkod sa Diyos at yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Kasi kapatid, kung ang mga matuwid umiinom din po ng alak, ang mga masama umiinom ng alak, so ano po ang pagkakaiba at ano po ang pagkakakilanlan? Kaya mayroon po tayong mga pagbabawal dahil po para po makilala ang mga matuwid at saka yung masama, ang mga naglilingkod kay Lord at saka mga hindi naglilingkod sa Panginoon. By the way, sa Bible times ay meron pong two kinds of wine. Una po yung unfermented wine, matamis ito at masarap na alak. Pangalawa po ay fermented wine, ito na po yung matapang o mapula na alak. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na sa Bible times, ang alak ay mula sa katas ng ubas. Kapag unang katas ang ubas, mga kapatid, ang term sa ating panahon ay juice. Pero ang tawag na po sa kanila ay alak. Pero ang alak nga pong ito ay unfermented wine kasi matamis pa ho at masarap. At kapag itong katas ng ubas ay lumaon, nagtagal, magiging maasim, magiging matapang at ito ay makakalasing na po. At ito ay pumupula. Kaya ang tawag natin naman po doon ay fermented wine. Ngayon, mga kapatid, tandaan po natin na pag nababanggit ang alak sa Bible, let us define first kung ito po ay unfermented wine or fermented wine. Ngayon, mga kapatid, ipagpatuloy natin, pagbabawal. Sabi ng Bible sa Leviticus 10:9, huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak pagka kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan upang kayo'y huwag mamatay, magiging palatuntunang walang hanggang sa buong panahon ng inyong mga lahi. So, in-advise po, mga kapatid, ang mga Israelita na kapag papasok sila sa tabernakulo ng kapisanan ay huwag iinom ng alak o matapang na inumin man. Kaya ano pa ho, sabi ng Ephesians 5:18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaruruunan ng kaguluhan. Totoo naman po, ang mga nag-iinom ng alak, kung walang basagan ng mukha dyan, walang gulo, ay imposible. O minsan naman, hindi man nakipagbasag ulo. Pag uwi naman, kawawa naman po yung asawa. Ang pinagduduntunan ay yung kanyang asawa, ginagawang punching bag. Kaya ang Bible, hindi po siya nagsisinungaling, kundi ang sabi ng Bible, ang alak ay kinaruruunan ng kaguluhan. Kaya sabi dito ni Pablo sa mga taga-Epeso, huwag kayong magsipaglasing ng alak, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Ang iba sa atin, minsan na medyo umaano pa, sabi ng Bible, wag daw lang po magsipaglasing ng alak.
pwedeng uminom. Wala naman pong sinabing pwedeng uminom. Pero ang manapay, ang sabi dito ng Bible, ay huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Okay, ano po ang mga nagiging resulta sa mga mapaglango, sa mga mapaglasing ng mga tao? Ay walang iba kundi ang pagkaaba o paghihirap, pagdaraho. Habakuk 2:15, sa aba niya na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa na idinadagdag mo ang iyong kamandag at nilalasing mo rin naman siya upang iyong mamasdan ang kanyang kahubaran. Kita mo, totoo nga naman sa mga naglalasing. Kapag ikaw ay nalasing na, wala ka nang itinatago, yung mga bagay-bagay na dapat hindi mo na sinasabi, nasasabi mo kapag nalasing ka. Kaya sa aba, yung nagpapainom ng alak. At ang sabi ng Isaiah 5:22 and 23, sa aba nila na malakas uminom ng alak at mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na alak. Kita mo yung mga nasa bar, di ba inahalo-halo yung alak na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suhon at inaalis ang katuwiran sa mga matuwid. At Jeremiah 25:27, at inyong sasabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, kayo'y magsiinom at kayo'y mga pakalasing at kayo'y magsisuka at mga buwal at huwag kayong magsibangon dahil sa tabak na aking pasasapitin sa inyo. Tama nga naman po mga kapatid na dito sabi ng Bible, kayo'y magsiinom daw at kayo'y mga pakalasing. Kayo mga sisuka, kita mo mga kapatid, yung mga paglasing ng tao, sumusuka yan, nangabubuwal yan, pahandusay-handusay, at huwag kayo magsibangon. Sige, parang sinabi ng sige, magpakalasing na lang kayo, mga mapaglangon ng alak. At then, ano pa po, mga kapatid, ang pagpapalin lang, tandaan po natin, ang alak ay parang nakakalin lang po yan. Tingnan po natin sa Proverbs 21, ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. Totoo po yan. At sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Kaya ulitin natin ha, nanunuya yan. Kita mo kapag malakas ang loob kasi ng mga lasinggo, tapos manggugulo ang mga yan. So ang sabi ng Bible, at sino mang nagpapaligaw sa kanya ay hindi pantas, hindi raw po matalino. Luke 21:34, datapwat, mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Ecclesiastes 10:19, ang kapistahan ay ginawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Para bang ang isip ng iba, kapag malungkot ka, uminom ka ng alak, para maging masaya ka. Yun ang medyo sinasabi ng marami na mga nagsisipag-inom. Ito lang po, pastor, ay kasiyahan. Kaya nga, sabi nga naman ng Bible, ang alak ay nagpapasaya raw po sa buhay. Proverbs 31:6-7, bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. Uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. Kadalasan minsan, ang ating mga mahal na kaibigan, hindi rin po natin masisisi dahil pagbigat na bigat na ang problema nila, talagang wala na parang way out sa kanilang mga sitwasyon, ay ang ginagawa nila ay mag-iinom ng alak. Kasi ang sabi dito ng Bible, bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw at ng alak ang mapanglaw na loob. Uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at wag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. Kasi minsan yun po ang pinaka-way out. Pero remember, sa mga mahal nating kaibigan na nag-iinom, pagkatapos mo mag-inom, naandun na naman ang problema. So ang alak talaga ay hindi po siya solusyon sa problema. Kundi ito, sabi ko nga, parang palakip lang ng para mang-way out lang, pagsamantala lang, pero pagkatapos uli ng iyong pagkalasing, mahimasmasang ka na, andun pa rin po ang problema. Ulitin ko, ang alak ay hindi po siya solusyon sa problema. Genesis 19:32-34, halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama at hindi naalaman ng ama nang siya'y nahiga nang siya'y
magbangon. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, narito ako'y sumiping kagabi sa aking ama, painumin din natin ng alak sa gabing ito. At pumasok ka, sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating. Ang tandaan po natin, maging po mga kapatid, si Noe, para bang ang kanyang dalawang anak ay inilasing lang siya, pinainom ng alak, kasi may balak silang hindi maganda, yung sipingan ang kanilang sariling ama. Kaya nga sabi nga ng kanta sa ating panahon ngayon, pag may balak, may alak. Ayan, pag may alak, may balak. Yun po yun. Kaya mga kapatid, okay, pagdaraho, ulitin po natin, wala po ako nakitang lasinggo, mapaglango na milyonaryo o mayaman na mayaman. Tingnan po natin, sabi ng Bible, Proverbs 31:4 and 5, hindi sa mga hari o limwel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga pangulo man na magsabi, saan na andon ang matapang na alak? Baka sila'y uminom at makalimutan ang kautusan at humamak ng kahatulan sa sino mang nagdadalamhati. So mga kapatid, ang pag-inom ng alak ay hindi nararapat sa mga leader. Tulad po ni Lemuel. Bakit po mga kapatid? Baka daw sila'y uminom ng alak at makalimutan ang kautusan. Totoo naman po, nakakalimutan natin ang mga salita ng Diyos kapag tayo ay umiinom ng alak. Hosea 4:11, ang pagpapatutot at ang alak at bagong alak ay nag-aalis ng kaalaman. Totoo po yun, lalong na parang nagiging mangmang, parang tayo, kasi puro kapilosopihan ang mga pinag-uusapan po dyan. So, yun po yun mga kapatid, pinag-uusapan dyan kung bakit daw pag umiinom ang manok, tumitingala sa langit. Yung parang mga walang kabuluhang usapan na lang. So, nag-aalis ito ng kaalaman. Instead na tama ang kanyang kaalaman, pag naging lasinggo, ay nawawala ang kanyang kaalaman. Proverbs 23:20-21, huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mga ngain ng karne. Kasi may pulutan yan, sapagkat ang manglalasing at mga mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. Kita nyo mga kapatid, kasi dahil may hangover, antok, hindi makakapasok, so pupunta sila sa pagkapulubi. At ang sabi nga doon, ang manlalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan. 21:17 ng Proverbs, ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Kaya madalas, kita nyo po, mga kapatid, nakakalungkot sa ating panahon ngayon kung sino pa ho yung mga mahirap, kung sino pa ho yung mga maralita, sila po yung laging may lasingan tuwing Sabado, tuwing Linggo, So, yun po minsan ang nagbubunsod para tayo lalong maghirap. 1 Thessalonians 5:7, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang mga nanglalasing ay nangaglalasing sa gabi, samantalang tulog yung mga tao, yung mga lasinggo naman ay nagiinuman paggabi. Naandun yung ingay, naandun yung istorbo. So, yun po ang sinasabi ng description ng Bible. Deuteronomy 21:20, at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manlalasing. Totoo po, kung mayroon pong mga tao, mga kapatid, na matigas ang ulo, hindi nakikinig sa mga magulang, iyan po ay mga taong mga mapaglasing. Next, sa Proverbs 23:29-35, sinong may sinong may kapanglawan, sinong may pakikipagtalo, sinong may daing, sino ang may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata, mapulang mata ng mga yan. Silang nangaghihintay sa alak, silang nagsisiyahan upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, dumidikit sa baso. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, kung ano-ano mga nakikita po ng mga lasing na. At ang iyong puso ay nagbabadya ng mga mandarayang bagay. Kita mo, para bang makikita mo ang daan, parang akala mo ang daan ang gumagalaw.
pero hindi naman daan ang gumagalaw. So nakakakita tayo ng mga mapagbadya ng mga mandarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, talagang susuray-suray, o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain. At hindi ako nasaktan, kasi yung mga lasing manhid yan, kahit suntukin mo yan, manhid yan. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Aking hahanapin pa uli. Meron silang sinasabing sundot, para paghuhugas, na kalalasing lang, pag kinabukasan ay hahanap uli para daw mawala yung kanilang hangover. So, ang sabi ng Isaiah 28:7, gayon man ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang saserdote at ang mga propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak. Sila ay nangasakmal ng alak. Sila ay pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila ay nangamamali sa pangitain. Sila ay nangatitisod sa paghatol. Kaya, yun po mga kapatid ang dulot ng alak. Genesis 9:21, at uminom ng alak at nalungo at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tulda. Kita mo si Noe nung siya po ay nalasing, nahubaran. Kaya kita nyo po, yung mga naglalasing, minsan nakakauwi yan ng hindi alam, minsan natutulog yan, hubutubad na pala siya, hindi niya alam. So, yun po ang mga bagay na idudulot ng alak. 1 Corinthians 6:9-20, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Sino ang mga likong ito? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid niya, ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan niya, ang mga mangangalunya niya, ang mga mambababae ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi mangagmamana ng karya ng Diyos. So isa po sa mga listahan para mga taong hindi magsisipagmana. Ang description nga po ni Pablo sa Corinthians, ito ay mga taong liko, kasama po doon yung mga manlalasing at saka yung mapagtungayaw. Kasi wala ko nakitang lasinggo na hindi mapagmura. Puro bukas bibig, bawat bukas ng bibig ay puro mura. Okay, pag-iwas. Paano natin bilang mga Christian at born again, paano natin maiwasan ng alak? Proverbs 1:10-11, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbubuo ng dugo. Tayo'y mga kubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Kung yayayain daw tayo, hikayatin tayo, ay huwag natin tulutan. Ganun lang po kasimple, desisyon po natin lang ang kailangan. 1 Corinthians 5:11, datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayo, o manglalasing, o manlulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Pero mo sabi ni Pablo sa Corinthians, kung mayroon kayong tinatawag na kapatid, na mapagtungayaw at manlalasing, wag daw po tayo mga kapatid makisama ni makisalo sa kanila. Romans 13:13, magsilakad tayong mainhing gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kalayan, huwag sa mga pagkaalit at pagkakainggitan. Kaya dito mga kapatid, maging maingat tayo. Maging marangal ang ating buhay. Joel 1:5, magsibangon kayo, kayong mga manlalasing, at magsiiyak kayo, at manambitan kayong lahat ng mga mang-iinom, maging inom ng alak, manging inom ng alak. Yun po ang sabi, magiging, sabi ulitin natin, kayong lahat na mang-inom ng alak dahil sa matamis na alak sapagkat nahiwalay sa inyong bibig. Sabi ng Bible, rise up, kayong mga manlalasing. Umiyak tayo, manambitan tayo. Ibig sabihin, nananawagan ng Diyos sa mga lasinggo, sa mga umiinom, na tayo po ay magsisi sa ating mga nagawa. Okay, by the way, mga kapatid, bago tayo lumaot, ang alak ay, sa Bible times, ay marami po ang pinaggagamitan ng alak. Kasi,
Sabi po ng 1 Timothy 5:23, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Sa Bible times, they use wine as tranquilizer or pain reliever. Kaya si Timoteo, nung may sakit siya sa sikmura, ay in-advise ni Paul na uminom ng kaunting alak na dahil sa kanyang madalas na pagkakasakit. So, ulitin ko, ang alak sa Bible times ay ginagawa nilang tranquilizer at saka pain reliever. Kung wala ka naman sakit, bakit kailangan mong alak? Ngayon, kung may sakit ka naman, marami na rin po tayong mabibili ngayon sa drugstore ng mga tranquilizer at saka pain reliever. Hindi na natin kailangan ang alak. Luke 10:33 and 34, datapwat, isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. At siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala niya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. So in other word, ulitin ko, tranquilizer, pain reliever. Kaya pag may mga sugat noon, binubuhusan po ng langis at alak. John 2:1-11, kasi minsan sasabihin ng mga lasinggo, bakit ang Panginoon gumawa ng alak? O basahin po natin, mga kapatid, ang alak na ito. Sabi ng John 2:1-11, at ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus at inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi sa kanya, ina, sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo ay kanyang sabihin. Mayroon ngang 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan at kanilang iniharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, ay hindi niya nalalaman kung saan buhat. Datapwat nalalaman ng mga alila na nagsikuhan ng tubig. Ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea at inihahayag ang kaniyang kaluwalhatian at nagsisampalataya sa kanila ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, itong pangyayaring na isulat sa Biblia, dinidemonstrate po dito ay hindi upang uminom ng alak at hindi ini-encourage tayo dito na uminom ng alak, kung di ano ang pinoportrait po dito sa himalang ito para makita natin na sa ating Panginoon Kristo sa Diyos ay walang imposible. Okay, given. Sasabihin na si Jesus, sige, iinom po tayo ng alak, basta galing po sa tubig. Sa mga nagiinom ng alak, mga naglalasing dyan, sige, gumawa kayo ng alak mula sa tubig. Wala pong maghimala. Sige, inom tayo. Pero mga kapatid, ang pinoportrait po dito, hindi alak. Pinoportrait po dito na si Jesus is a miracle working God. Okay, pagkadakila, kapag hindi raw po tayo umiinom ng alak, kahanga-hanga tayo, dakila tayo, basta tayo. Luke 1:15, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Kaya isa sa mga kadakilaan ng mga Kristiyano ay yung hindi pag-inom ng alak. Nagiging dakila ho tayo. Yun po, mga kapatid. Ecclesiastes 10:17, mapalad ka, ulupain, kung ang iyong hari ay anak ng mga mahal na tao at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa kaukulang panahon sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Ayan. So, kailangan kung sa born again kasi, wala na tayong bisyo, kundi kumain na lang. Hindi na tayo pwede kasing makipaglasingan. Hindi na tayo pwede uminom ng alak. Romans 14:21, mabuti ang huwag kumain ng lamang kati
lamang kati ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sabi ko nga, mas maigi pa ang mga unbelievers, alam nila na ang born again ay hindi na umiinom ng alak. Kasi kapag kakitaan tayo na umiinom ng alak, it might na magiging stumbling stone nila o matitisod sila po sa atin. Kaya mga kapatid, muli, ang ating pong pag-aaral tungkol sa alak, ito po ay ipinagbabawal sa Biblia upang magkaroon po ng mga kapatid pagkakaiba o pagkakakilanlan ang mabuti at masama, ang matuwid at saka hindi matuwid, ang naglilingkod sa Lord at hindi naglilingkod sa Panginoon. At tandaan po natin, ang alak ay may naibubunga itong hindi maganda. Ito ay nagdudulot ng kahirapan, nagdudulot po ito ng ano pamang sakit, at nagdudulot po ito tulad ng ating mga inaral ng kaguluhan. Kaya mga kapatid, kung ang alak ay walang naidudulot na mabuti sa atin, manapay, mabuti pa sa atin ang huwag uminom para hindi ho tayo katisuran ng mga taong nakakakita sa atin. At tayo pa po ay magiging karapat-dapat at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Muli, sana nakatulong po ang ating pagtatalakayan at muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, laging nagsasabi, mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless.